So ayan mga ka-proud, magandang araw sa inyong lahat. So for today's video, ibabahagi ko sa inyo kung paano naman tahiin yung lambat, yung lambat ng bakod ng ating alagang kambing. So kung lambat ang gagamitin ninyo, ganito siya kung tatahiin ninyo, yung lambat. Kasi pag nagkabit kayo ng lambat, yun nga yung katulad ng nauna kong in-upload na video, ay magpo-poste muna kayo, and then tatalian nyo ng nylon. Pagkakabitin nyo muna yung mga poste sa pamamagitan ng nylon. Ayan, makikita nyo yan ay may tali ng nylon. And then itong lambat naman ay ganito pagtatahiin ninyo, mag-uumpisa kayo rito. Yan, itong ilalim, ito yung magiging ilalim natin, yan. Tapos ito yung magiging ibabaw natin, dito na natin itatali, hindi na natin tatahiin kasi nga mas magastos kung gagamit pa tayo ng another na tali para ikabit yung taas. Pero kung mapera naman kayo, depende naman yan sa inyo. Pero mas maganda kung nakatali yung inyong poste. Pwede rin kayong magtali dito sa taas kung magtatahi, kung itatahi nyo rin ng lubid yung taas ng inyong lambat, kahit dito na kayo sa gitna magtali ng nylon, para yung poste natin ay hindi siya kumalas or hindi siya tumumba. Yan, eto siya pag magtatali kayo magtatahi ng lambat, salitan lang siya. Ayan. So dapat ganyan. Ilulusot nyo siya dito. Ayan. Tapos ilulusot nyo naman siya dito sa baba. Papasok. Tapos palabas ulit. Tapos papasok. Ayan, ganyan lang siya hanggang tuloy-tuloy. Yan. So yun. So sana ay may natutunan kayo. Ako naman ay hindi eksperto, kumbaga ang aking sinishare sa inyo ay ang aking aktual na karanasan dito sa aking pagkakambingan. So itong aking kambing kasi ay lumulusot dito sa tabakuan ng aking kapatid. So yan ay katatanim lang. At ang tabako ay kinakain din ng kambing, kaya talagang kailangan kong i-secure na hindi makalabas yung aking kambing. Ayan. So medyo malawak-lawak tong aking pinagbakuran. Kaya hindi ko halos matapos-tapos kasi nga yung aking ni-request na magiging farm helper ay umatras, hindi siya tumuloy. So siya ay nagtrabaho sa construction. Kaya ngayon ako naman ulit ang gagawa ng aking mga gawain dito sa aking maliit na kambingan. Kaya medyo mabagal yung ating pag-unlad, yung aking pag-asenso, dahil nga sa dami ng aking ginagawa, yung iba ay hindi ko agad-agad nagagawa, katulad ng pagpupurga na dapat ay regular monthly, nagpupurga, nagdi-deworm, lalo na dun sa mga batang kambing, dahil mabilis silang mapinsala ng parasitiko. So yun. So ito ay tatahiin ko. Pwede rin namang ilatag na kaagad bago tahiin, pero yun nga, dahil medyo mainit, ay tatahiin ko na lang muna siguro ito bago ko ilatag doon. Ayan. So shout out sa lahat ng aking mga silent viewers, sa lahat ng aking mga silent supporters, and shoutout din sa aking channel members na si Brave Body LB, and shoutout sa aking mga solid kapanalig, sila Idol Macau, Ronan's Adventure, Ronnie TV, and Travel and More, kay Probinsyanong Astig na lagi nakasuporta, kay Venerada, at kay Trending News, and then kay Regina Charap, and then kay Mama Ellie Vlogs. Ayan, shout out sa inyo. And kay Saina Yu, kay Jonin Lifestyle, shout out sa inyo. And then shout out kay Bertong Wapuha TV, kay Boy Assorted, at kay Boss Tono, shout out sa inyo. At sa lahat ng mga nagbablog dito sa bayan ng San Andres, shout out sa inyo. Kay Kuya Nonoy 25.tv, at kay Saisu Vlog, and then kay Boy Makagala. Ayan, salamat sa palaging pagsuporta mo sa aking mga video. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video na i-upload dito sa aking channel. Ayan. So yun, ito tuloy-tuloy lang, natatahiin ko ito, tapos ilalatag, tapos ikakabit, ipapako sa ilalim para hindi makalas ng kambing.
kasi ang kambing ay magaling din gumawa ng paraan para makalusot. Kaya nilang angatin yung medyo mahina-hinang pagkakakabit ng lambat. Ayan. So medyo malakas yung hangin dito sa amin, kaya masarap ding magtrabaho kahit na medyo mainit ang panahon dito sa amin. Ayan. So sa mga nagkakambingan, ayan, shout out kay Richard Maturan and kay Fix and Review at saka sa kay Electronic PH. Shout out sa inyo. And then sa kababayan ko na taga Barangay Talisay na nagwa-vlog, kay Epi Sampaga. Ayan, Epi Sampaga. Shout out sa iyo, mabuhay ka, napakasipag mong mag-vlog. Ayan. So sa lahat ng mga nakikipagsuportahan, mag-iwan lang kayo ng bakas dyan sa baba, dahil yan ay pupuntahan kayo ng mga nakikipagsuportahan. Ayan. So tuloy-tuloy lang tong pagtatahi ko hanggang sa matahi ko na tong lahat. Ito ay 100 meters, pero siguro kalahati lang tatahiin ko muna at magkakabit na ako para kahit pa paano ay may makita na akong outcome ng aking ginawa ngayong araw na to. Ayan. So shout out sa lahat ng mga hindi pinalad nitong nakaraang barangay election. So hindi man kayo pinalad ngayon, baka sa susunod ako ay hindi nakigulod nitong nakaraang eleksyon, dahil mas nag-focus ako dito sa aking kambingan, dahil gusto ko nga na bago ako bumaba ng bayan ay maayos ko na yung aking mga dapat ayusin dito sa aking maliit na kambingan. So ayan. So shout out sa lahat ng mga nag-aalaga ng kambing. Tuloy-tuloy lang tayo. Kay Teacher Farm Ali, shout out sa iyo. Yan. Kalimutan ko yung aking solid supporters dito sa bayan ng San Narciso, Quezon. Shout out sa iyo. Nakalimutan ko lang. Repolyo ba 'yun? Yan. Kalimutan ko yung apelyido, yung pangalan, nakalimutan ko rin. Medyo nagiging makakalimutin ako kasi nga ako ay nag-move on. Ayan. So ganoon talaga pagka medyo nagkakaedad na, sabi nila. Pero sabi naman ng iba, kalabaw lang yung tumatanda. Ayan. So yun. So actually ito talagang bahagi na to, kaya ako binabakod to, dahil gusto kong ilipat yung lahat ng mga lalaki kong kambing, dahil malaki naman yung aking area dun sa baba. Ito ay sa kapatid ko na lupa. So pinapagamit niya lang sa akin para malinisan din yung kanyang mga niyog, kasi may niyog dyan na tanim siya. So hindi na rin naman kayang pinsalain ng kambing, kaya pwede nang ibakod. Ayan. So, medyo matagal-tagal talaga itong pagtatahi nito, dahil kapag nalito ka ay magkakaroon ng siwang yung bakod kapag mayroon kang nalampasan dyan na hindi mo natahi. Ayan, tuloy-tuloy lang to hanggang sa matapos. Ayan. So shout out sa lahat ng mga nanonood sa akin, ng mga taga-bayan ng San Andres, tsaka sa lahat ng mga taga-bayan ng San Francisco dito sa probinsya ng Quezon. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Quezon. Shout out sa lahat ng mga dati kong katrabaho. Ayan. So hanggang dun sa dulo ay tatapusin ko ito dyan. Bali siguro mga kalahati lang nito. Ito ay 100 meters. Tapos next step ko na ay magbabakod na ako ng mga nabubuhay na bakod na pamposte, no? Yung katulad ng Madre Cacao, yan ay nabubuhay. And then yung tinatawag sa amin na libas, bugo, sa Bisaya bugo, pero sa Tagalog ay libas. Ayan, nabubuhay din yan at lumalaki ang puno na yan. Pwede nyo ring ipambakod dyan kasi nabubuhay. Tsaka yung anunang, ayan, pag maulan, mas maganda magtanim ng anunang dahil napakadaling mabuhay. Ang ipil-ipil nabubuhay naman, pero hindi nga lang ganun ka unlike dun sa Madre Cacao tsaka yung libas at anunang,
yan talaga ay nabubuhay. And then yung himbabao na puno, nabubuhay din. Yan. So pwede na ring gawing troso kapag malaki na yung yung libas tsaka yung himbabao. So kapag ganun ang inyong ginawa, mas maganda yung inyong magiging bako dahil hindi na kayo magpoposte at wala yung panigurado na hindi matutumba dahil yun nga mabubuhay. Kaya lang pagka may bagyo naman, kailangan yung bawasan ng dahon pagka ganun, dahil pag hindi nyo binawasan ay posibleng mabuwal, lalo na kung medyo malakas yung bagyo ay mabubuwal siya at masisira yung bakod nyo. And then yung mga sanga mapuputol ng bagyo, baka tumumba dun sa inyong bakod. Kaya mas mainam na kung ganun ang inyong bakod, mga poste ninyo, ay magbawas kayo ng dahon kapag may paparating na bagyo. So mas maganda yung advance tayo sa ating mga posibleng mangyari. So yun lamang mga ka-proud, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin, sa lahat ng mga nagbibigay ng magandang komento. Maraming salamat. So yun, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to give comments, like, share and subscribe. So mabuhay and God bless.